Ha? O, dyan na, moving tayo, dalawang grupo. O, doon. Ang main agenda namin na yung pagroronda nga po para maiwasan yung mga kabataan na magkagulo, maiwasan po yung mga krimen na mangyayari na gagawin ng mga masamang loob at isa pa dito yung papangalagaan yung mga rito, naninirahan sa Barangay Batasan at makita rin nila na may ginagawa ang mga busy na nagruronda. Pinapatupad namin yung curfew hour dito sa Barangay Batasan. Yung curfew hour, nagsimula ng alas 10 yan para yung mga kabataan na nagtatambay dyan, inuhuli namin yan, dinadala namin dito sa barangay. Oo. Anong oras ang curfew? 11:30 na, oh. Great. Alam ba? Asal nga, diba? Kita lang. Sama muna kayo. Pagdating nga po dun sa area at nagpatrol kami, dalawang grupo po. At yung isang grupo po namin ay may namataan na mga kabataan na nagtakbuhan. Nang mamataan tayo ng mga kabataan na yon, nagbulasan silang tumakbo at nagkaroon nga ng habulan at umabot nga doon sa lugar ng Pitong Gatang. Doon na sukol natin yung isang kabataan at nung nagre-resist siya, meron palang dalang marijuana. Ano yan? Gabuno? Marijuana yan. Pusa, hanggang. Marijuana. Uy, tama na. Marijuana. Ako kayo. Basa. Tawag. Ito nyo ako uwin. Ano marijuana nga? Hindi mo sa akin yan eh. Kasi yun? Hindi na. Kanino nakuha yan? Ayun na. Dito sa lang ako bumili sigarilyo, kuya. Tama ako, kuya. Hindi akin yan. Harap na. Nakuha ko yan. Medyo talagang masela ng pag-aresto tungkol sa droga. Ang ginagawa namin dyan, ang proper talaga niyan, pag nahulihan namin ng drugs yung suspect, dadali namin muna sa impino na aming barangay, kukunan na ng data lahat. At pagkatapos nun, gagawa namin ng endorsement yan para dalhin sa presinto, sa pulis. So kanina nga, napansin nyo, nung dumating dito yung mga kamag-anak, galit na galit sila sa amin at wala raw kasalanan yung kanilang anak. Wala naman sila doon sa pinangyarihan. Paano sila makapagsasabi na walang kasalanan yung kanilang anak? Ang sabi sa akin ng mga kakapitbahay, may nang-hold up daw doon sa looban na yon. Tamang-tama naman po, palabas yan, nabibili ng sigarilyo, nagkasalubong sila ng mga BSDO. Pagkasalubong niya, ayun na nga, siya ang nahuli. Tapos ang palabas ng barangay, may nahuli daw sa kanya na marijuana, nahulog. Pinuposas po yung pinsan ko. Tapos sasama naman po, sumisigaw po kami dun sa mga barangay. Hinihila po siya, tapos sinusuntok po siya sa tagiliran. Nabanata na po siya dito, binubuhat na po dito. Hindi naman po makakalaban yun dahil nakaposas na eh. Pagka ganyan na positive na hulihan namin ng drugs o ano man, kadalasan nangyayari, sasabihin pa ng mga kamag-anak, magulang, isinakta namin. Pero hindi naman namin ginagawa yun eh. Talagang nangyayari lang, nagre-resist yung tao pag ginuhuli mo. Lalo't positive na may dalang droga. So yung pagkagaling dito sa aming impili ng barangay, dinala namin si Carol Lobo sa istasyon ng pulisya para i-turn over at ipamedical siya. So ang lumabas naman ang resulta ng kanyang medical, no external sign. Edad nun 24 anos.
Alam naman natin, maintindihan natin na napakahirap ng pagpunta sa lugar namin dahil napakalayo nito. Siguro mga 20 kilometers from the city proper.